Good morning, everyone. Welcome to our first ever podcast video. So I am Archie Pasqua. I am your host for today's video. So let's talk about why some people are scared speaking in public. Bakit nga ba? So meron tayo dito mga kasama na sasagutin ng ating mga katanungan. So please mo pakilala na isa-isa. Hi everyone, my name is Francesca Aquino Rodillo. I'm Frank Simon Bie. And I'm Vitor Cacabelos. I am Marca Ivan Coronel. Morning guys, I'm Maki Calvir Saros. So nakilala natin ang bawat isa. So magbibigay tayo ng isang mga katanungan. So yung first question is, bakit sa tingin ninyo maraming tao ang natatakot sa public speaking? I think kaya maraming tao na natatakot when it comes to public speaking dahil natatakot sila magkamali sa harap ng ibang tao at baka ma-judge sila sa pagkakamaling nilang yon. Sa tingin ko, base sa experience ko din, yung ibang tao kasi hindi sanay sa humarap sa maraming tao, kaya ganun. Like they said po, kahit din naman siguro ako matatakot din kasi hindi rin naman ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. For me is lack of confidence kasi naniniwala ako na kapag talagang kapag walang lakas na loob yung sa tao, wala silang wala silang lakas na loob para umarap sa maraming tao, ganun. I think one of the reasons kung bakit may mga tao natatakot sa public speaking kasi may tinatawag silang stage fright. Kumbaga natatakot silang ma-judge ng mga tao pag nagkamali sila. Ako naman, for me naman, natatakot akong magsalita sa public speaking. Sa public kasi ako din ako ma-judge. So next question. Ano ang nararamdaman ninyo noong unang beses kayo magsalita sa harap ng klase o maraming tao? Nung ako nun, syempre talagang first time ko magsalita sa harap ng klase, talagang nanginginig yung kamay ko, pati yung paa ko nun, pati yung kamay ko nung pinagpapawisan kasi kinakabahan ako. Nung unang beses ako nagsalita sa harap ng klase, which is reporting yun. As in, kinakabahan ako. Nanginginig yung kamay ko, nagbo-voice stutter, tapos di mo alam kung nabe-mental block ka na, parang gano'n. Ako naman nung nag-pageant ako nung una. First time ko yun humarap sa maraming tao, kaya na mental block ako nung Q&A kung ano na lang yung sinagot ko. So yung next question naman is, mayroon ba kayong naging karanasan sa public speaking na kinabahan kayo? Siguro sa akin nung nag-photojournalism ako na kailangan mo munang i-explain sa kanila kung ano yung mga nakuha mong pictures, syempre ako hindi naman ako masyadong sanay na nagsasalita sa maraming tao. Kaya hindi ko masyadong ma-explain sa kanila ng maayos. Ako naman nung first time kong sumali sa drawing contest sa ibang school, nakita ko nun yung mga kompetensya ko talagang as in na sobrang galing na, tapos ako nun talagang kinakabahan ako kasi baguhan pa lang ako, tapos sumali ako, sinalang ako kagad. So next question is, ano ang pinaka-kinatatakutan ninyo kapag nagsalita sa harap ng tao or ng iba? Yung kinakatakutan ko kapag nagsasalita sa harap ng mga ibang tao, kapag nakatingin sila sa akin, eye to eye, gano'n. Parang kasing feel mo, ginajudge ka nila kapag nagsasalita ka, nakakahiya, gano'n, nakaka-mental block yung mga tingin nila. Kaya minsan nakaka-utal-utal din kapag nagsasalita ka sa harap ng ibang tao, lalo na kapag nakatingin sila sa iyo.
Ako naman, siguro yung people, the way they look at you pag nagkamali ka. Kasi makikita mo yan kasi kunyari nagkamali ka tas ang parang reaction ng mga crowd, ay bakit nagkamali siya sa ganito, panigurado yung magkakabali niya sa Para i-judge ka talaga nila na magsasalita sila sa likod mo, parang ganun. So next question. Ano ang ginagawa ninyo para mabawasan ang kaba bago magsalita? Siyempre, hinga ka ng malalim. Unang-una. Tapos, kailangan mong mag-prepare. Mag-rehearse kung pwede. Para pag umarap ka sa maraming tao, smooth yung flow. Kahit normal naman kabahan hindi naman mawawala yun Pero yun nga, kailangan mo lang maging prepared. For me, yung ginagawa ko is prayer talaga. Like, yun talaga yung malakas para sa akin. Talagang, alam mo yun, mabuboost yung confidence ko pagdating sa ganun. Yung sinabi ni Kuya Frank, tama yun. Tapos sabay mo ng prayers. Tapos, totoo yung sinabi niya na hindi talaga mawawala yung kaba dyan. Kumbaga, pag na-practice mo siya, parang malilesen na yung kaba mo na magkamali, parang gano'n. Yun lang. Tama. So ito na yung pinaka-last question natin. Paano nakakatulong ang paghahanda o pagpapractice sa public speaking? Tulad nga ng sabi ko kanina, di ba? Pag naghanda ka, smooth na yung flow nun. I mean, kasi pag hindi ka ready, hindi mo alam yung next na mangyari, mental block ka. Kung kung naghanda ka, smooth yung flow. I mean, hindi mo naisipin kung ano yung next na sasabihin mo, ganon. Yun lang. Para sa akin, dapat, yun nga sabi ni Frank, dapat handa ka lagi. Kasi hindi mo naman laging aasahan yung mga tanong nila. Siyempre magkakaiba din sila ng pwedeng i-question sa'yo. Pag tinanong ka na yung ganito, ganyan, hindi mo rin naman masasabi agad kung ano yung masasagot mo kasi hindi mo na tawag dito, hindi mo na memorize kung ano yung mga tanong nila. Yun nga, tama yung sabi ni Kuya. Prayers talaga. Kasi hindi talaga maano yan. Tsaka yung sabi ni Kuya Frank na dapat sobrang prepared ka talaga when it comes to public speaking. Para to avoid people judge you pag nagkamali ka. Yun lang. So yung last question natin for today is, anong payo ang may bibigay ninyo sa mga taong natatakot sa public speaking? Yung payo lang na may bibigay ko sa mga taong natatakot when it comes to public speaking is huwag kang matakot na magkamali sa harap ng ibang tao. Tsaka huwag mong iisipin kung ano man sasabihin nila sa'yo kapag nagkamali ka. Focus ka lang sa mga sasabihin mo at sa sarili mo para maiwasan mo din matakot kapag nagsasalita ka sa harap. Yun. Para sa akin, yung payong mabibigay ko sa mga natatakot mag-public speaking is pag may opportunity na magsalita sa harapan ng maraming tao, i-grab nyo na. Kasi para sa akin, experience yung pinaka-importante dyan. Para sa akin, pag nagsasalita sa harap, ang mapapayo ko lang sa inyo, be prepared. Kasi hindi sa lahat ng oras tama o mali yung masasabi mo sa kanila. Kasi i-judge ka nila. So yung mabibigay ko lang na payo or tips is try and try hanggang sa ma-achieve nyo na yung gusto nyo. Tsaka okay lang nakabahan, it's a part of the life. So kaya yun nga, be prepared, maging handa ka lagi at tsaka dapat ayusin tsaka galingan. Yun lang. Bigay mo lang yung best mo. So yun lang, ang mabibigay ko lang payo sa inyo, prayers. Prayers, more practice, tsaka tulad yan sabi ni Kuya Frank, pag na gano'n na may public speaking na ganyan, grab the opportunity. Tsaka for experience talaga yan. Para pag, kunyari, unang beses mo nag-public speaking, tapos nagkamali ka, sa susunod na magsasalita ka sa harap, alam mo na yung gagawin mo, di ka na maano. Yun lang.
At dito na nagtatapos ang aming podcast na pinamagatang Tinig at Tiwala, Usapang Public Speaking. At sana marami kayong natutunan ngayong araw na to. Bye-bye!